Isang mapagpalang araw po muli ang ating pagbati sa lahat ng mga tagapanood at taga-subaybay ng ating programa, What the Bible Says. Exposition of Biblical Teachings. Nagbabalik muli po ang inyong lingkod, Arnel Marcaida, at patuloy po nagpapasalamat sa inyong pagsuporta, pagtangkilik sa ating programa. Ang programa pong ito, What the Bible Says, ay mapapanood sa AWR 101.7 FM, Facebook page, ganun din po sa ating YouTube channel, Chronicles of Hope, at sa ating Facebook Live, mga kapatid. At syempre mga kaibigan, huwag niyong kalimutan po na i-share ang ating link upang patuloy pong lumago ang ating ministeryo sa larangan po ng social media. Kahapon po itinalakay natin ang paksa, ang pagbagsak ni Satanas. Ngayon po naman ay pag-aaralan natin paano nagkasala ang tao. Bago lahat, tayo muna po ay manalangin. Mapagmahal po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa karapatan at pagkakataon na muli kaming makapaghatid ng mabuting balita ng pag-asa sa mga kaibigan naming nanonood at na sumusubaybay sa social media, sa YouTube channel at sa lahat po ng mga media platforms na available po ang aming mga materials at video na to. Pagpalain niyo po at bendisyonan, buksan niyo po ang puso't isipan ng bawat isa po sa amin. Ipagkaloob niyo po nawa ang pagkaunawa sa pagitan ng kapangyarihan ng patnubay ng Banal na Espiritu na ipinangako ninyo. Salamat din po sa pagdinig sa aking mapanalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Again mga kaibigan, welcome po sa ating programa. At kahapon po ay tinalakay natin kung paano bumagsak si Satanas, ang dating Lucifer na nilikha ng Diyos na sakdal, banal at walang kasalanan. Ngunit pinili po niya na magkasala at magrebelde laban sa Diyos na naging dahilan ng kanyang pagbagsak at siya tinapon sa lupang ito kasama na ikatlong bahagi ng mga anghel na kanya pong nadaya at naging tagasunod niya. Kaibigan, ngayon po namang oras na ito ay ating pag-usapan paano nagkasala ang tao, kaibigan. Opo, nagpasimula po ang kasalanan ng talikuran ni Lucifer at ang kanyang mga anghel, ang kanilang katapatan sa Diyos. Doon pa lamang sa langit, nagkaroon po ng tinatawag na first codita. Natala sa Apokalipsis 12:7-9, ang kaganapan sa pagrebelde ni Satanas at ang kanyang pandaraya sa mga anghel ng Diyos, kung saan ay ikatlong bahagi ng kanyang mga anghel ay nadaya ni Satanas. Natala po yun sa Apokalipsis 12, talatang 4, mga kaibigan. At yun po mga kapatid, nang sila po ay ihagis mula sa langit. Sangayon po sa Apokalipsis 12, talatang 9, sapagkat si Satanas ay hindi nagtagumpay laban kay Michael, ang ating Panginoong Hesus, at sa kanyang mga anghel. Kaya sila po ay itinapon sa lupang ito. Si Satanas naman po ay bumalangkas o nagbuo ng isang panukala upang makuha ang tao sa pagsunod sa kanya. At ito po ang tunggalian ni Satanas at ni Kristo. Kapwa po sila humahanap ng mga tagasunod at ng mahihikayat na maging tapat sa kanila. Nasa dalawang panig po tayo ng labanan, kaibigan. Ang mabuti at ang masama sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Pinipilit tayong sumunod at kunin ang ating katapatan sa bawat panig, kaibigan. Ngunit, saan tayo papanig, kaibigan? Sa Diyos ba? Sa panig ng mabuti at kaligtasan? O kay Satanas sa panig ng masama at ng kapahamakan? Kaibigan, dalawa lamang ang ating pagpipilian. There is no neutral ground. Kailangan nating pumili. Tayo po ay nahaharap sa isang dakilang labanan, great controversy. At wala pong neutral ground. Kailangan nating pumili sa panig ng mabuti o ng masama. Ano po ba ginawa ni Satanas doon sa halamanan ng Eden na kinaroonan po noon ng tao? Pagkatapos na may hagis si Satanas sa lupang ito, siya naman ay dumako doon sa halamanan ng Eden kung saan nandoon ang mga tao, si Adan at si Eva na nilikha ng Diyos upang kanyang tuksohin. Ang wika po sa tala ng Genesis 3:1-4 ay ganito: ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos,
huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Kaibigan, ang doktrina at ang paniniwala sa kawalang kamatayan ng kaluluwang nagkakasala ay nagmula sa bibig mismo ng ahas ng mandaraya na si Satanas. Sa kabila ng sinabi ng Diyos na kapag kumain sila ng pinagbabawal na bunga, ay sinabi ng Diyos na walang pagsalang kayo'y mamamatay. Tiyak na walang pagsala na mamamatay ang tao. Ngunit, ito ay sinansala ni Satanas. Sinabi niya sa babae ay tunay na hindi kayo mamamatay. Kaya nga ang doktrina, ang pundasyon ng doktrina ng kawalang kamatayan ng kaluluwang nagkakasala ay nagmula kay Satanas. Immortality of the soul, mga kapatid. Pansinin po natin na kinuha po ni Satanas ang pansin ni Eva sa pamamagitan po ng paggamit niya ng ahas bilang isang medium. Ginamit niya na kasangkapan ang ahas na isang nilikha ng Diyos. May kaluwagan niyang hinawakan ng katotohanan. Alam niyang maaari silang makakain ng bunga ng punong kahoy, ngunit sinikap niyang palitawin na ipinagbabawal ito ng Diyos. Nang sabihin po ni Eva sa kanya na ang bunga lamang ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ang hindi nila dapat kainin, nihipuin, baka sila'y mamatay. Sinalungat po ito ni Satanas. Sinalungat ni Satanas ang Diyos at nagsalita ng kasinungalingan, tunay na hindi kayo mamamatay. Si Satanas man po ay gumagamit din ng salitang tunay. Parang sinasabi niyang, katotohanan, ang katotohanan, hindi kayo mamamatay. Ay magiging tulad pa nga kayo ng Diyos eh. Mamumulat nga ang inyong mga mata at magiging kayong tulad ng Diyos. Parang ayaw lang ng Diyos na maging kagaya niya kayo. Kaya ipinagbabawal niya yung bunga na yan. Parang ganun ang konsepto, ang ideya at ang isipan na ini-inject ni Satanas sa babae. Ngayon mga kapatid, sino po ang pinaniwalaan po ni Adan at ni Eva? Ang Diyos po ba o si Satanas? Ang tala sa Genesis 3:6 at na makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Nakalulungkot isipin mga kapatid, kaibigan, sa kabila po na maliwanag ang instruction ng Diyos kay Adan at kay Eva na tanging yun lamang punong kahoy sa gitna ng halamanan, ang punong kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti, ang hindi maaring kanin sapagkat sila'y mamamatay. Ito ang naging subukan ng Diyos sa katapatan ng tao, ang pagkakilala ng masama at mabuti na punong kahoy sa gitna ng halamanan. Ngunit pinaniwalaan nila ang ahas. Si Satanas, kaibigan, higit sa instruksyon ng Diyos. Kaya ang sabi dito, sapagkat si Adan ay nagkasala, paano ito nakaapekto sa lahi ng tao? Kumain si Eva ng bunga, dahil tinukso siya ng ahas, pumitas siya ng bunga, kumain siya, binigyan din niya ang kanyang asawang si Adan. At si Adan naman, kahit alam niya ang instruction ng Diyos, hindi dapat kainin yon, maaaring iniisip niya na makikihati na lang siya ng consequence o bunga ng pagkakasala ng kanyang asawang si Eva, at maaaring baka wala ng ibang Eva na gagawin ng Diyos para ipapalit sa kanyang asawang nagkasala. Nakisalo na lang siya at nakihati doon sa pagkakasala ni Eva. Maraming mga tao ngayon ang ganyan, na kapag gumawa ng kasalanan ang asawang babae, nakikihati na rin, nakikisalo sa kasalanan ang asawang lalaki. Walang tumatayo sa prinsipyo, kaibigan, sa katotohanan at sa mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita
nandun din agad ang ebanghelyo ay pinadala ng Diyos. Sapagkat si Adan po ay nagkasala, paano po ito nakaapekto? Nakaapekto sa lahi po ng mga tao. Ang tala, sabi dito sa 1 Juan 3:4, sa Roma 5:12, kaya nga kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pumasok na po ang kamatayan at ang kasalanan, ang mga sakit dahil sa pagkakasala ng ating unang mga magulang. Hindi lamang po sila nagkasala kundi nakaapekto po ito sa buong lahi ng tao, simula sa kanilang pagkakasala hanggang sa panahon natin ay naranasan po ang bunga ng kanilang pagsuway. Sa Roma 3:23 ay sinasabi, 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kaibigan. At ano po ba ang kasalanan? Ano po ba ang definition o pakahulugan ng Biblia sa kasalanan? Ang wika dito sa 1 Juan 3:4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. Ibig sabihin, ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Habang umiiral ang kautusan, nandiyan din po ang kasalanan. Kaya hindi pwedeng sabihin na wala nang kautusan habang ang kasalanan ay namamayagpag pa. Kaya merong kasalanan dahil merong kautusang nananatili at sinusuway ng mga tao dahil sa kahinaang dala ng pagkakasala ni Adan at ni Eva. Pero mga kapatid, binigyan tayo ng kalayaan na pumili sa pagitan ng mabuti at ng masama. Binigyan din tayo ng biyaya at lakas ng Diyos para makasunod tayo at makaiwas sa pagkakasala. Sapat ang biyaya ni Kristo para tayo po ay mapatawad at tayo po ay mabuhay na may kabanalan. Kaibigan, ano pong sinasabi rito? Gayunman, ang isang tao ay hindi kailangang magpatuloy sa pagsalangsang at pagkakasala. Kailanman ang isang tao nagkasala, ginagawa niya ang pagpiling iyon. Sa Josue 24:15, sinabi ni Josue sa mga leader ng Israel, piliin ninyo ngayon sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang Diyos ba ng inyong mga magulang, ang mga Diyos-Diyosan, o ang Diyos ni Jacob at ni Abraham? Mga kaibigan, ang Diyos bang buhay o ang mga Diyos-Diyosang, piping Diyos-Diyosan na pinagilingkuran ng mga paganong bansa sa paligid po nila? Piliin nyo ngayon, para ang decision po ni Josue, ang sabi niya ay, but as for me and my household, we will serve the Lord. Ngunit ako at ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa Diyos. Yan po ang desisyon at commitment ni Josue, mga kapatid. At maganda po ang pangako ng Panginoon Diyos kung tayo po ay magbabalik loob sa Kanya at magsisisi. Ang wika sa 1 Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Magandang balita, kaibigan, bagamat tayong lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sa pamagitan po ng ating tapat na pagsisisi sa harapan ng Diyos, ang Diyos din po ay tapat at banal na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Gaano man kaitim, gaano man katingkad na pula ang ating pagkakasala, sapat ang dugo ng Panginoong Hesus na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo upang ikaw at ako, kaibigan, ay mapatawad. Sana po'y tanggapin natin ang kapatawaran ng Diyos, tanggapin natin tayo nagkasala. Ang Diyos ay nagpapatawad at may kapangyarihang magligtas sa sino mang nagnanais magbalik loob sa ating Panginoon. Si Jesus lamang po ang tanging pag-asa. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Siya lamang ang makapaglilinis ng kasalanan ng bawat isa po sa atin. Siya lamang po ang tanging pag-asa. Ang kasagutan ng banal na kasulatan, kung sino ang makapaglilinis sa ating kasalanan, si Kristo Jesus lamang po, kaibigan. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos sa mga nasa mga langit, salamat po ng marami sa inyo pong mensaheng pinagkaloob sa amin. Bagamat nagkasala ang tao dahil sa pagsuway niya sa Diyos. Ganun pa man, kaibigan, ang aming Panginoon ay palaging handang magpatawad sa aming mga kasalanan. Tumanggap sa aming bilang kami na makasalanan at kami pinapatawad at nililinis sa pagitan
ng dugo ng aming Panginoong Hesus. Salamat po dahil ang Panginoong Hesus na dati kami mga kaaway ay naging kaibigan ng Diyos. Nung kami po o kung kami ay lalapit at hihilingin ang kanyang kapatawaran, aaminin ang aming mga pagkakasala, tatanggapin ang Panginoong Hesus bilang tanging paraan ng kaligtasan at tanging makapaglilinis ng aming karumihan sa pagkakasala. Salamat din po sapagkat ang mga taong tumanggap kay Jesus ay pinagkakalooban din na tawaging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Salamat Panginoong Diyos Ama sa kapatawaran at sa kaligtasang inilalaan ninyo sa pagitan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, sana po napagpala kayo ng ating pag-aaral. Sundan niyo po uli ang ating susunod pang mga episode dito sa programa ng What the Bible Says, Exposition of Biblical Teachings. Hanggang sa muli.